Kasama po natin ngayong hapon ang chairman ng Committee on Health, si Kagawad Abel Reyes. Kasama din natin ang chairman ng Peace and Order, si Kagawad Ibay. At nandito din ang ating chairman ng Kagawad ng Infrastructure, si Kagawad Yambao. Andito din ang pinaka-head ng ating MANCOM, si Mr. Bong Arceo, dating Kagawad Daron Texon, at ang ating Environment Officer na si Doc Manuel. So ngayong hapon po na ito ay magkakaroon po tayo ng updating o briefing tungkol sa kalagayan ng COVID-19 dito sa ating Barangay Balibago. Pero bago po tayo tumungo doon, ay nais ko munang makipagdalamhati unang-una sa pamilya po ng ating Kagawad Alan Bonifacio sa kanyang pagyao noong September 11. At siya po ay namayapa na. So nakikidalamhati po kami sa kanyang pamilya, kay Konsehal Alpi Bonifacio, sa kanyang anak na konsehal ng siyudad ng ating siyudad, at sa kanyang mga kapamilya. Pangalawa, nakikidalamhati din po kami sa pagyao ng isa sa tanyag at kinikilalang negosyante dito sa ating siyudad, na siya ang nagumpisa ng mga groceries dito. Kung matatandaan ninyo, si Tatang Johnny Uy, ang may-ari ng Uy Supermarket, no? Johnny's Supermarket. Siya po ay namayapa na rin sa edad na 98, at dahil po sa kanyang edad na rin, no? So yun po yung mga prominenteng mamamayan ng Barangay Balibago na namayapa, at nakikidalamhati po kami in behalf ng ating mga mamamayan ng Barangay Council at lahat po ng nanunungkulan dito sa Barangay Balibago. Condolence po sa mga kapamilya ng mga namayapa nating kabarangay. Pangalawa po ay nais ko ring paalalahanan ang lahat ng ating mga kabarangay tungkol po doon sa ordinansa na isinigawa ng ating City Council, yung pong Ordinance Number 532 Series 2020, an ordinance prohibiting any person from committing any act which causes stigma, disgrace, shame, humiliation, harassment, or otherwise discriminating against a person infected, under monitoring or investigation due to the COVID-19 virus, including public and private doctors, nurses, health workers, emergency personnel, and volunteers, service workers who are assigned to hospitals or other centers where these persons are being treated, and imposing the appropriate penalties therein. So ito pong ordinansang ito ay naglalayon na ipinagbabawal ng ating pamahalaang lungsod ang paghuhusga o pagdidiscriminate o pag-aalipura, o sa madaling salita ay pagpapahiya o iba pang bagay na nagdudulot ng kahihiyan, anxiety, at iba pa doon sa mga kababayan nating nag-positive sa COVID-19. At sino man daw po na mapatunayan
na gumawa ng ganitong mga bagay sa mga biktima ng COVID-19 ay meron po itong karampatang parusa, no? So, tandaan po natin, walang may gustong magkaroon ng COVID. Walang gustong magkaroon ng virus na ito dahil unang-una, nakakatakot po ito at nakakamatay. So, hindi po kasalanan ng isang kababayan natin o kasyudad natin, lalo na ng ating mga kabarangay, na sila ay magkaroon itong virus na ito. At hindi rin nila kasalanan na mahahawaan nila yung kanilang mga kapamilya. Kasalukuyan, halos 95% ng naitala natin na COVID-19 positive dito sa barangay natin ay nanggaling po ito doon sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. O ito po ay work-related transmission na kung saan ang isang kabarangay natin sa kanyang kanaisan na kumita na para may pantustos sa kanyang mga kapamilya, sila po ay bumalik na sa kanilang mga pinagtatrabahuan. Ngunit, doon sa kanilang nais na maghanap buhay, ay imbis na mapabuti, medyo napasama dahil na rin po dito sa COVID-19. Kanya nga sila'y pumapasok, sila'y naghanap buhay, pero kasamaan palad, doon po sa kanilang mga workplace o pinagtatatrabahuan na mga negosyo o mga kumpanya, ay meron pong mga nandoon na meron ng positive na sa coronavirus at sila ay nahawaan. At dahil hindi naman nila kagyat alam na sila ay nahawaan na nito, uuwi sila sa kanilang mga pamilya. At natural lamang na sila ay nasa isang bubungan lamang, magkakasalong kumakain, magkakasamang natutulog sa isang tahanan. So talagang hindi malayo na ito ay may hawa doon sa kanilang mga pamilya. Halos lahat po ng ng mga transmission ng COVID-19 virus dito sa Barangay Balibago ay galing po talaga sa mga pinagtatrabahuan. At halos karamihan ng mga tinamaan dito sa Barangay Balibago ay hindi po sila lehitimong taga dito sa Barangay Balibago. Sila po ay mga boarders o nagre-rent ng mga kwarto dito sa Barangay Balibago. Dahil dyan po sila nagtatrabaho, karamihan ay sa Clark, sa mga kumpanyang malalaki dyan sa loob ng Clark Development Corporation. So, inuulit po natin na meron po tayong batas na magbibigay ng kaparusahan sa sino mang magdi-discriminate o mga haras o magpapakita ng hindi mabuting asal laban sa mga taong nagkaroon ng COVID-19. Kung meron po kayong nakikita na ganyan, nananawagan po kami, lalo na sa mga pamilya na nagkaroon ng COVID-19 at kayo po ay nakaranas ng pang-aalipusta, pandidiri o diskriminasyon laban sa inyo, mag-report lang po kayo. Nandyan po sa ating Balibago online live streaming yung pong mga telephone number ng ating Balibago hotline. I-report lang po doon ang pangalan ng mga lumalabag sa batas na ito, pati na rin po yung kanilang address
at kami na po ang bahalang pupunta sa kanila or isusumon po natin sila sa pamamagitan ng katarungang pambarangay para po sila ay pasagutin bakit nila ito ginagawa sa ating mga mamamayan. So meron pong kaparusahan ito. Pangatlo, naglabas po ng memorandum ang ating pamahalaang lungsod sa pamamagitan ng ating Mayor, Carmelo Pogi Lasatin Jr., noong September 8, 2020. At alam naman po natin na malapit na po ang Twin Fiesta ng Angeles City. Ito po yung piyesta ng Lanabal at ito rin po ay piyesta ng Apong Mama Kalulo. So mag-uumpisa po supposedly ito October 11 hanggang October 30. At ito pong pagdiriwang natin ng kapiyastahan ng Lanabal at Apong Mikakalulo, ito po ay magtatapos sa pamamagitan ng pagdaraos ng taunang tigtigan, terakan, kingdalan na kung saan ay ginaganap po ito dito sa Barangay Balibago. Ayon po doon sa memorandum o kautusan ng ating Mayor Carmelo Pogi Lasatin, lahat po ng mga cultural events patungkol sa kapiyastahan at lahat pa ng ibang mga pagdiriwang ng lahat ng buong lungsod Angeles, kasama na po dyan ang 33 barangay, ay pansamantala po munang ipinagbabawal dahil na rin sa nakakatakot na COVID-19. Pangapat, nagpalabas po rin ng memorandum ang ating syudad sa pamamagitan. Ito po ay Executive number 19 na pinalabas ng ating Mayor, Mayor Pogi Lasatin, na kung saan ay pinagbabawal po muna at ipinapasara ang lahat ng mga pribado at pampublikong sementeryo dito sa ating lungsod magmula October 30 hanggang November 2. So nakikita naman po natin sa ating mga karanasan na ugaling nakagawian na at naging tradisyon na ng bawat Pilipino at Angileño na kung saan ay binibisita yung kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa kanilang huling hantungan o sa sementeryo. At nakikita rin naman po natin doon ang pagdami ng tao na kung saan ay mahirap na talagang pigilan yung ating public health measures, no, yung ating mga protocol, kagaya lalo na nung physical distancing. At yung sa tuwi-tuwi na pagsusuot ng mga face mask dahil naging ugali na rin natin na pag tayo'y pupunta sa mga sementeryo, meron na rin tayong dalang mga pagkain at inumin. So hindi natin maiiwasan na yung mga dadalo at bibisita sa mga mahal nila sa buhay sa sementeryo ay magtatanggal po yan ng face mask, magtatanggal yan ng face shield para dun sa kanilang munting salo-salo. So yung pong ating public health protocol patungkol dito sa kung papaano maiiwasan ang paghawa at makakahawa ng COVID-19 ay mawawalan po ng saysay lahat yan kung papayagan ng ating pamahalaan na manatiling bukas at masunod natin yung tradisyon natin tuwing November 1 o araw ng mga patay. Kanya alinsunod dito sa Executive Order 19 na pinalabas ng ating Mayor habang nandyan pa ang banta ng pandemya ng COVID-19 ay pansamantalang isasara ang lahat ng mga pampubliko at pribadong sementeryo mula October 30 hanggang November 2.
So yung pong ating mga kabarangay o yung ating mga kasyudad na merong mga mahal sa buhay na namayapa na at sila ay nandyan sa mga pribado at pampublikong sementeryo, kung maaari ay iwasan na po natin magpunta at isasara yan. At kung meron kayong mga panahon na mga bago isara at pagkatapos isara, para hindi po mag-ipon-ipon ng tao, siguro gawin na lang po natin yung ating pagdalaw doon sa maaliwalas at walang masyadong tao sa sementeryo para matiyak po natin walang hawaan o hindi kayo mahawaan ng COVID-19. So yun po yung mga bago nating mga impormasyon at kautusan mula sa ating mula sa ating lokal na siyudad ng Angeles. At ngayon naman po ay tumungo tayo dito sa usapin ng COVID-19. Ayon po sa tala ng Angeles City Information Office na kanilang pinalabas, as of September 14, 2020, kahapon, ang lahat po ng total number of confirmed COVID-19 ng ating syudad ay 469. At sa ngayon, nakapagtala kahapon ng panibagong 6 na kaso na may total na 175 total number of active cases. Marami na po ang gumaling dito, 274, ngunit meron na po tayong 20 namatay na kaugnay ng COVID-19. Pag-usapan po natin ang ating barangay. Sa Barangay Balibago, 30 po kasalukuyan ang active na na positibo sa COVID-19. Dito po sa 30 ito, ngayong araw na ito ay meron na pong na-discharge na marami po ang madi-discharge itong araw na ito. Yung isang pamilya na nakatira dyan sa may Santa Maria 1 na ang pinanggalingan ng COVID niya ay doon sa kanyang pinagtatrabahuan sa PRI at nahawaan niya yung kanyang asawa, yung kanyang anak, kapatid at kasama pa sa bahay. Lahat sila ay 6. Yung isang naunang na-confine na nag-positive, yan po ay nakauwi na sa bahay at ngayong araw na ito, yung 5 naman po ang iuwi. At magaling na at naka-recover na po sila. Yun naman pong dito sa Quezon New Valley Street 314. 3 po ang tinamaan dyan, no? 2 anak at isang lola. Pero ito pong araw na ito, sila po ay lalabas na rin sila. Dito po sa may Looban, Santa Maria, 3 po ang tinamaan dyan. Sila naman po din ay naka-schedule na, totally recovered, at naghihintay na lang po sila ng go signal para sila ay makalabas na. Yung pong nagtatrabaho sa loob ng Clark na taga dito, umuupa, no? Dito sa may Tarlac Street. Yung isa po ay nakalabas na at nag-negative na. At yung kasamahan naman niya na natamaan din ay palabas na rin po siya. Mga next week, makaka-uwi na rin po sila. Meron tayong mga bagong naitala na kabarangay natin dito po sa may San Pablo Street. No? Isang security guard, nagtatrabaho sa BDO at siya po ay nakakonfine na dito sa ONA at yung kanyang asawa ay nag-positive din. Pero yung mga kasamahan nila sa pamilya, kinuha po natin ng gabihan at nandun na po sila lahat sa CCA. At yung kanilang tahanan ay na-disinfect na natin at napagsabihan na yung mga kabarangay natin dito sa San Pablo na iwasan na nilang lumabas ng kanilang mga tahanan at kung sakali man sila ay palagi ang magsuot ng face mask, face shield at lumayo sa mga ibang tao. No?
Dito naman po sa sa San Pablo din, meron po tayong isang nurse dyan. Siya po ay frontline, tinamaan din po siya, nag-positive at hindi ko pa po siya nakakausap dahil bago lang na i-report ito sa atin. At isa rin ang bago natin dyan sa may 6th, sa 5th Street, ah, at saka sa 6th Street, no? Meron rin po tayong nursing assistant na tinamaan, taga dyan naman po siya sa A. Santos. At isa pong taga Teodoro Avenue, Santa Maria. So lahat po itong mga to, halos karamihan dito po sa ating mga kabarangay na tinamaan ay halos nasa mga recovery facilities na po sila, sa quarantine facilities na po sila. Merong na marami sa kanila ang nasa New Clark City, meron sa kanila sa ASEAN Convention Center, at meron rin po na nandyan sa may gawing San Fernando na kung saan ay yung asawang nagtatrabaho sa POEA, yung babae ay siya po ang tinamaan, nahawaan naman niya yung kanyang asawa na nakatira dito sa 6th Street. Pero itong linggong ito, marami po ang ilalabas na. So kung 30 ang barangay Balibago na COVID-19 positive, alos lahat po sila nakakausap ko at araw-araw tinatawagan ko at kinukumusta ko ang kanilang mga kalagayan. Ang kwento po nila sa akin ay pagkaraan na sila ay mag-positive at maipasok sa mga quarantine facilities o sa ONA, pagkaraan ng 3 hanggang 4 na araw, maganda na po raw ang kanilang mga pakiramdam. Ayos na ang kanilang mga pakiramdam at wala na silang ubo, meron na silang panlasa, meron na silang pangamoy. Ibig sabihin, normal na yung kanilang pakiramdam. So, sa ating mga kabarangay, lumilitaw na tayo ang pinakamarami sa Barangay Balibago. Pero hindi po yun sanhi para tayo ay magpanik, no? Hindi po yun dahilan para tayo ay mabahala. Halos lahat po ng mga tinamaan ng COVID-19 dito, mahigit sa kalahati ay hindi po taga Barangay Balibago. Sila po ay mga dayo, umaarkila ng mga borders po sila, nag-aarkila ng mga titirahan nilang kwarto at sila ay nagtatrabaho sa loob ng Clark. Sa namatay naman po natin ay sa kasalukuyan, 2 na po ang namatay na nag-positive sa COVID-19 at yan naman po ay kaagad ng na-cremate. Ano? So, yun po ang kalagayan ngayon. Itong linggong ito, bababa po ng malaki. Bababa ng malaki ang bilang ng ating mga COVID-19 positive dito sa Barangay Balibago. Pero hindi tayo dapat magwalang bahala na nakikita natin pagka nagka-COVID, sandali, makarecover, nabubuhay. Hindi po ganon, no? Maswerte lang po siguro yung mga kabarangay natin na tinamaan ito na kaya ng kanilang mga pangangatawan at kaagad nating na-detect at nagkaroon kaagad tayo ng kaukulang aksyon sa pamamagitan ng ating Barangay Health Emergency Team. Kasama natin si Kagawad Ibay at yung ating chairman ng Committee on Health, kasama si Kagawad Bong Reyes, pati na rin ang buong council, kasama natin ng Department of Health at ang ating mga health workers at ang mga personnel ng ating rural health center. So, alam naman natin na ang COVID-19, ang virus,
ay contagious, nakakahawa, matindi, no? Kanya nga, ang nakikitang pamamaraan ng ating pamahalaan na kasalukuyang ginagawa natin ngayon ay kagaya rin nung ginawa nung araw nung 1918, yung Spanish flu kung tawagin, na kung saan ay milyon-milyong tao ang namatay sa buong mundo. Nang dahil sa siyensa nung araw mababa pa, hindi pa masyadong sopistikado, ay umasa na lamang ang mga tao dito sa buong mundo nung panahon na yon doon sa mga ginagawang kagaya ngayon. Na una, makikita po natin naka-face mask yung mga tao nung araw, social distancing, hindi po sila dikit-dikit, at meron din silang tinatawag na yung personal sanitation. So, at binawalan din po ang mga tao noon na lumabas ng kanilang mga pamamahay. So, dahil sa wala pang vaccine o bakuna ang COVID-19, kung ano ang ginawang pamamaraan nung 1918, no? Alos 100 taon ang nakaraan, ay ganun din ang ating ginagawa ngayon. Face mask, nadagdagan ng face shield, hand sanitation, yung palaging paghugas, physical distancing, dahil wala pa pong bakuna. Ngayon, kung lalabagin po natin yan at magiging matigas ang ulo natin, tayo ay lalabas ng mga pamamahay nang wala naman talagang dahilan, maglilibot kung saan-saan, hindi natin suot ang ating face mask, ang ating face shield, at pag-uwi, hindi tayo naguhugas ng kamay, madumi tayo sa katawan, ay talagang kayo po ay makakapitan at kayo ay matatamaan nitong COVID-19. So, walang ibang bakuna o walang ibang pamamaraan para hindi lumaganap ang COVID-19 kung hindi stay at home. Habang tayo ay pakalat-kalat sa daan, pakalat-kalat sa kung saan, nandyan ang virus, dala-dala natin o sinusundan tayo, handa siyang pumasok sa sistema ng katawan natin at tayo'y magpapositive. Na hindi natin alam, pag-uwi natin sa ating mga tahanan, inahawaan na natin ang ating asawa, inahawaan na natin ang ating mga anak, ang ating mga lola, ang ating mga lolo, at ang masama, pati na yung kapitbahay natin, tinatamaan na rin dahil hindi natin alam na tayo ay positibo na sa coronavirus. Kanya nga po, huwag nating kalilimutan, wala pang bakuna ang coronavirus. Wala pang gamot para dito. Ang tanging panlaban lamang natin ay lakas at resistensya ng ating pangangatawan. At kung tayo ay susunod tayo sa mga alituntunin o pinag-uutos ng ating pambansang gobyerno o ng ating mga lokal na pamahalaan tungkol sa pagsusuot ng face mask, pagsusuot ng mga face shield, social distancing, physical, yung ating personal hygiene and sanitation, palaging maghugas ng kamay, ay mas malaki ang porsyento na tayo po ay hindi mahawaan. No? Sa ngayon, tayo ay kumpensado, tayo ay medyo maayos ang ating kalagayan dahil hindi pa tayo tinatamaan. Pero once na tinamaan na tayo niyan, malaking problema na po yan. Walang pinipili yan. Mayaman ka man, nasa gitna ka, o mahirap ka man. Pero mas lalong kawawa kung yung mga mahihirap ang tatamaan at kung mapupuno ang ating mga pampublikong ospital, mapipilitan po kayong madadala sa mga pribadong ospital para hindi lumala ang inyong sakit sa COVID-19. Kanya, paulit-ulit ko na lang na ikinukwento ito na yung isang kabarangay natin
na-confine siya sa isang pribadong ospital. Hindi naman po siya ginamitan ng makina, sinuwero lang siya, pinainom lang siya ng konting vitamina, at siya ay nag-stay. Doon siya sa kanyang kwarto sa ospital ng mahigit 14 na araw, at nung siya po ay palabas na, ang bill po niya ay mahigit 300,000 piso. Daig pa po niya yung nagkaroon ng mga internal organ transfer o nagkaroon ng malaking o major surgery na matindi ang sakit. At itong taong ito, no, nung siya'y nakakombine, palagi kong kausap, after 3 days, 4 days, maayos na siya. Wala ka nang makikitang garalgal sa kanyang tinig, maayos na ang kanyang spirit, pero dahil yung protocol, 14 days, dapat nandun siya, hindi po siya kaagad na ipalabas. Kanya kung tayo'y mahirap, tayo'y tatamaan at walang paglalagakan sa atin, napakahirap na mangyari sa isang mahirap na mamamayan. May mga mayayaman po na tinatamaan ito, maski na may pera na sila, pero minsan hindi pa rin sila nakakaligtas at sila ay namamatay. Kanya nga, mga kabarangay, panatilihin po natin ang sa lahat ng oras ang pag-iingat, paulit-ulit, social distancing o physical distancing, face mask, face shield, at saka yung pong paghuhugas ng kamay. So, lahat po ng ating 30 ngayon ay halos kalahati sila, sa kanila ay nakausap ko na at marami na po ang nagsabi sa akin na palabas na sila. So, congratulations sa inyo. Hindi ko na kayo babanggitin ng mga pangalan ninyo, pero alam ninyo kung sino kayo. Congratulations sa inyo at nakaraos kayo dyan sa sakit na yan. At sana naman po, yung ating mga kabarangay, mag-ingat kayo. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa loob ng Clark. At siguro tayo ay gagawa ng isang resolution, address natin sa CDC, no, sa Clark Development Corporation, na kung saan ay sana higpitan nila yung mga kumpanyang nag-ooperate sa loob ng Clark, lalo na yung mga call centers at iba pa, na higpitan nila ang monitoring nila doon sa kanilang mga empleyado. Dahil kung hindi mag-ihigpit sila dyan, yung mga nagtatrabaho na mga borders natin o mga taga-lehitimong taga-Balibago ay mahawaan, hindi po titigil ito. Hindi matitigil at lalo pang dadami ang may COVID-19 dito sa ating barangay at sa ating syudad. Wala pa po kaming nakikita na as of today na local transmission o kapitbahay, inawaan niya yung kapitbahay niya, Wala pa po tayong nakikita ang ayon sa ating pakikipag-usap, interview sa mga kabarangay natin o mga borders na nakatira dito sa Barangay Balibago na nasa mga isolation o quarantine facilities at nasa ospital, doon po alos lahat ang pinanggalingan doon sa kanilang mga pinagtatrabahuan. Kanya nga po, naiisip natin ngayon sa Barangay Council, gagawa tayo ng isang liham dahil kung hindi po mapipigilan yan at hindi makokontrol ng mga malalaking kumpanya sa loob ng Clark, patuloy pa rin na may mahawaan. Hindi lamang mga taga-Barangay Balibago, kung hindi taga iba't ibang lugar. Bakit kailangan natin gawin ito? Karamihan po sa mga nagtatrabaho sa Clark, dito po sa Balibago, nangungupahan. Kanya, kailangan ay hagarang aksyon at hagaran din dapat maging aksyon ng pamunuan ng Clark Development Corporation tungkol dito sa usapin na ito. At pwede po kayong magtanong, pwede kayong mag-message tungkol naman po sa SAP, ito paborito ng lahat ng ating mga kabarangay,
Yung pong sa SAP natin na noong nakaraan ay nakapamigay po tayo ng halos 500 na 6,500 na mga beneficiaries dito sa ating barangay. Napakaswerte po ng mga waitlisted na huli nating nirekomenda. Mahigit 900 po yun. Yung 900 na yan ay halos karamihan sa kanila ay nakakuha noong June. At ngayong lumabas na naman po yung BRN o Barangay o Beneficiary Reference Number mula sa DSWD, sila na naman po ang nabigyan at nadagdagan po ng additional. Meron na naman po tayong mga BRN na natanggap dito. Hinihintay lang po natin yung mga SAP form nila para may isaayos. At i-announce po namin, posibleng by next week, meron na naman po tayong payout dito sa Barangay Balibago. No? At ang payout na yan ay bahagi na nung unang ayudang nakatanggap na 4,898 beneficiaries. Yung pong mga nakakuha nung araw, kung matatandaan ninyo, nagbi-meeting bago magkaroon ng bayaran doon sa farm, ay palagi ko pong sinasabi sa inyo na itago ninyo yung inyong mga subform, yung inyong kopya, dahil yan po ang magiging batayan ng ating pamahalaan pagbigay nila ng pangalawang ayuda na 6,500. So, halos marami po ata ang nawala na yung kanilang subform. So, yun po ang batayan. Kanya hindi po kami nagkulang ng paalala sa inyo. So, may mga natanggap na naman po kaming mga BRN at barangay reference number at mga pangalan, 117. At yung 188 na hindi nakakuha nung nakaraan na ipinaskill namin, ay kasalukuyan pong inaayos yung kanilang mga subcard, at pag dumating na yung kanilang subcard, ay tatawagin po namin kayong muli para ma-fill upan itong mga subcard na ito, kasi yung waitlisted, wala pa pong subcard yung iba dyan, no? So, mabibigyan kayo ng subcard at pipilapan. Yun naman pong may problema na kung sakaling ipinaskill na namin yung mga makakatanggap muli mula doon sa unang tranche o unang ayuda, at may problema kayo na wala yung subcard ninyo, kailangan makipag-ugnayan kayo kay Sec. Billy Fernandez, ang barangay secretary natin, para po kayo ay matulungan at makaproduce muli tayo ng subcard na yan. Sayang po ang 6,500. So yung waitlisted, napakaswerte ninyo. Nauna pa kayong nakadalawa na kayo kesa doon sa 4,898 na original na nakakuha ng ayuda. So, yun po ang mga kaganapan mangyayari dito sa ating barangay. At bago po tayo magtapos, nais kong bigyan ng pagkakataon ng ating mga kagawad na magbigay ng kanilang mga pananalita at paalala sa ating mga kabarangay. Mauna na po si Kagawad Bong Reyes. Magandang hapon po sa ating mga kabarangay, sa lahat ng nanonood dito sa ating pag-uulat dito sa COVID. Dagdagan po natin ang ating pag-iingat, panatilihin po nating palagi tayo naka-face mask, lumayo sa mga karamihang mga umpok-umpok na tao. At kung wala naman po tayong gagawin talaga sa labas, manatili na lang po tayo sa ating pamamahay para po maiwasan natin itong COVID-19 na ito. Napakahirap po talaga na magkaroon tayo ng sakit na ganito. So sa ating pong lahat na nanonood, muli po magandang hapon sa inyong lahat. Okay, maraming salamat, Kagawad Bong Reyes. Sabi ni Lorly Torrejos, Kap, wala pa po ba bago list? Maghintay kayo. Pag dumating na yung bagong list natin at na-confirm na yung mga
mga pangalan at saka BRN, Lori, ipapaskill namin kaagad ito para malaman ninyo, no? So, kunyon, message yun ni Lori Torrejos. Sabi naman ni Kier Paklibar, Maya pa, gadganapong pukap, Tony Mamak, stay safe and God bless you at saka sa mga masisipag na mga kagawad. Maraming salamat sa iyo, Kier. Kay Ana Tapalya, wala po ako sa Master Lasting. Ngayon, Kap, yung name ko doon is Ana Victoria Tapalya Matugina. Papacheck natin yun, ano? Bakit? Iba ba yung pangalan mo dito sa Facebook at sa pangalan mo doon? May mali kasi yung name ko doon, Kap. Kaya huli po yung pagkuha ko noon, Kap. O sige, ayusin natin yun, ano? Ana Victoria. Si Tay Ubusan naman ay nanonood siya. Maraming salamat, Tay. Kay Rain Coles, Kap, pwedeng magtanong. Pwede, Rain, magtanong ka lang. At bago yan, ay ang susunod na magsasalita natin ay ang ating kagawad na chairman ng Peace and Order at kasama natin sa Barangay Health Emergency Response Team, si Kagawad Arnold Dibay. Thank you po, Kap. Magandang hapon po sa lahat po ng nanonood dito sa online streaming namin dito sa barangay. Update lang po dun sa COVID. Marami pong nagte-text. Sabi po, may konting problema. Ang sabi ko, ibigin niyo yung pangalan, apelido, cellphone number, gagawa po natin paraan. Isasend ko po yan sa mga nurse natin, DOH, saka kay Kap. Para kung positive po kayo, sigurado po kayo ipipigapin sa bahay. Saka po, ang yung ilingkod po, isa rin po ako sa mga nagsusundo, yung mga na-discharge na mga positive nating COVID dito sa Barangay Balibago. At kahapon din po, pumunta po kami ng 174 ng contact tracing e-system training. Nagkwento po si Dr. Rowena Mangubat, konting kaalaman, lalo na dun sa pagsugpo at konting ano natin sa pangangatawan, lalo na po yung oral hygiene. At sabi po ni Dr. Mangubat, kung 3 beses ka kakain, 3 beses ka magtututbrush. At gumamit ka ng Listerine, Bactidol at magmumog ka tuwing umaga, tanghali, tsaka hapon, isa daw po yon nakakatulong. Doon pa lang po sa bunganga, namamatay na po yung virus. Pero, huwag nyo daw pong kakalimutang mag-face mask, mag-face shield. Ganun din po ang gagawin natin. At si Lieutenant Colonel Pasamonte naman po, nagkwento rin po kahapon, ang sabi niya, ang COVID daw, hindi niya kasalanan na maawa sa mga tao. Ang tao ang may kasalanan kasi labas sila ng labas sa daan. Kaya doon sila nakakakuha ng coronavirus. Kaya po, wag daw po nating sisihin si COVID, ang tao lang ang may gusto. Kaya po sana, mag-stay at home na tayo kung wala pong tayong gagawin, lalo na po yung mga kabataan at mga katandaan natin, mga senior citizen. Tsaka panatiliin po natin kung nasa labas po kayo, bibili kayo sa mga tindahan o anumang grocery, huwag niyo pong kakalimutan mag-face mask, face shield. At yung pong curfew natin, po, pag-iusap, sumunod na po kayo sa patakaran ng barangay at sa city government para po wala na po tayong problema. Hindi na po kayo gagastos kasi magmumulta po kayo. Nakikiusap po kami, mga kabarangay namin, dito sa Barangay Balibago. Yun lang po at magandang hapon po sa inyo lahat. Okay. Maraming salamat, Kagawad Dibay. At ngayon naman ay batiin natin si Madam Lina Guarin, Julia Tapnyo, at Reynalyn Abril. Kasalukuyan po silang nanonood kasama si Angelica Medes at bumabati siya ng gandang hapon, Kap. Sa iyo rin, Angelica, gandang hapon din sa iyo. At si Christine naman, ano? Yung SAP po, kumusta na? Matapos naman yung month na to, hindi pa rin naibibigay
sa mga naghihintay ng second wave. Alam mo, Christine, kung kayo'y naiinip, mas naiinip kami kasi gusto namin talagang matapos na itong pamimigay, ano. Kanya lang wala kaming magagawa kasi kung ano lang ang ibibigay ng mga pangalan at mga BRN o beneficiary number ng DSWD national sa ating social welfare at yun ang ibibaba sa amin, yun lang ang kaya naming gawin, no? Hindi naman namin pwedeng sabihin na ibigay namin ngayon kung wala namang go signal. At ang pera wala sa amin, nasa kanila, no? So, maghintay lang kayo, Christine. Kung nakakuha ka na nung una, maghintay ka lang. Tiyak darating at ibibigay yan sa inyo. Kay Bebs naman, pahingi na po ng Ayuda Cup, pambili ng pangpalakas, vitamins. Actually, inaayos namin ngayon yan. Meron tayong mga bibili uling mga vitamina, pangpalakas ng immune system na pamimigay natin, lalo na sa ating mga matatanda at yung mga may sakit. Kay Ana Victoria Tapalya, good afternoon sa lahat ng Barangay Officials Cup. Sana makasama na ako sa SAP Second Trans. Panalangin ko rin, Ana Victoria, makasama ka na, no? Kay Baby Jean Rivera, gandang hapon po, Kap. Kay Ana Victoria Tapalya uli, pangdagdag lang po para sa pag-aaral ng anak ko. O nga, no? Sana. Sophia San Pablo Crosby, kailan mamimigay for Hadrian 3? Malalaman niyo yan, i-announce namin yan, Sophia. Kay Lori Tojeros, nabasa ko na kanina, wala pa bumabago list. Maghihintay lang tayo, no? At bigyan natin ngayon ng pagkakataon ang ating kagawad, si Kagawad Ando Yambao, ng kanyang mensahe para sa ating mga kabarangay. Hello po, good afternoon, Kap. Sa mga kasamahan ko, sa mga nakikinig sa hotline nito, good afternoon po sa inyong lahat. Yan po yung kung paano ang paliwanag ng ating kapitan, yan po ay pakinggan po natin. Dahil po yan ay siya po ang ama ng ating taanan dito sa Barangay Balibago. Yan po ang pinapaliwanag niya at makinig lang po tayo, lalo na po sa SAP. Kahit po kami at may nagtatanong sa inyo, ang sinasagot po namin at maghintay lang po tayo. Yun po. Yung pong sa ating mga kabarangay na matigas na ulo na laging lumalabas sa daan, sana kayo ay pag-ingatan ninyo ang inyong sarili dahil pag kayo ang sinalubong ng COVID, kawawa ang mga pamilya ninyo. Kaya kami mga barangay council ay kami nakikiusap sa inyo, sana ang pag-iingat sa bawat isa sa atin ay ating sundin, lalo na ang kadisiplinahan natin sa sarili natin. Yun lang po at magandang hapon po sa inyo. Okay, so maraming salamat, Kagawad. Sabi ni Rose Sarmiento, Kap at mga kagawad, good PM, stay safe po. Maraming salamat sa iyo at ikaw din, Rose. Kay Angela Bernardo, Kap, wala na po bang pag-asang maibalik ang asawa ko sa SAP? Wala naman po siya talagang nakukuha sa SS dahil hindi naman siya member. Salamat po. Papacheck natin yon, Angela, ano? Kanya nga meron tayong ginawa dito na pro forma na parang appeal para malaman nila na walang nakuha yung mga asawa ninyo o kayo sa SS o Pag-ibig o kung ano pa, no? SS o sa DA, Department of Agriculture, at saka sa DOLE, no? Si Rain Collis naman, Kap, yung sa akin po, mali. Punong Samuelier, binalik ko po yung SAP ko. Simula po nung umpisa, wala pa po ako nakakuha. Kung nandun ka na rin, magbalik ka, no? Patitingnan natin kung ano ang nangyari sa papel, sa iyong dokumento.
Mula kay Raymond Emmanuel, magandang hapon po, Kap. God bless po sa inyo. Ganon din sa iyo. Kay Apong Crispina Alsosa, isa sa ating mga senior citizen, nagsasabi siya, nanonood din daw siya. Salamat sa greeting. Aling Pining, magpalakas kayo dyan at huwag kayong labas ng labas. Mahirap kalaban ng COVID, ano? Kay Marcelita Bersosa, magandang hapon po, Kap. Ingat po kayong lahat. At kayo din naman, kay ating dating presidente ng senior citizen, kay Madam Lina Guarin, good PM po, Kap. Thanks po for updating our constituent regarding COVID-19 and SAP. God bless. God bless din sa iyo, Pong Lina. Maraming salamat. Kaya Pong Pining, nanonood din siya. Kap, balik po yung karpyo kareng anak, dakal anak libad-libad, jambengi. Tani man li ako yung karpyo, Raymond, ano? Nandiyan pa rin ang karpyo. Kanya lang, 11 o'clock kasi ang karpyo. Kanya nga, magre-recommend tayo na hagaan natin ang curfew para doon sa mga wala ng dahilan na sila'y nasa labas. Ang papayagan lang nating lalabas ay yung mga nagtatrabaho lamang. Pero yung hindi nagtatrabaho ay wala silang dahilan para sila ay nasa labas. Kay Sahawi Christian, Kap, kamusta po yung 169 na na-cancel last week dahil walang SAP card? Sana po masagot. Magandang hapon. Bakit wala yung iyong SAP card sa Hawi? Saan napunta? Kasi kung wala kang SAP card, hindi ka talaga mabibigyan o hindi may re-release yung iyong pera, no? Kasi yun ang dahilan. Okay? So, yung iba po ay maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong araw na ito dito sa updating natin tungkol sa COVID at kung ano ang mga nangyari dito sa ating barangay. Muli, condolence kay Tatang Johnny Uy, ang may-ari po ng Uy Supermarket. Siya po isang tanyag at sila po nagumpisa malaking bahagi ang Uy family kung paano umunlad ang komersyo dito sa ating syudad, buong syudad Angeles City, at malaki ang kanilang contribution para sa kasalukuyang kalagayan ng ating syudad sa usapin ng komersyo. Condolence po sa lahat ng Uy. At muli, condolence din kay Kagawad Alan Bonifacio sa kanyang pagyauna at sa kanyang kapamilya kay City Councilor Alpi Bonifacio. Condolence po sa inyong lahat. In behalf po ng ating Barangay Council, ang hepe ng Mancom, ang Sibong Arceo, dating Kagawad Texon, ang pinaka-chief ng environment natin na masipag, si Doc Manuel Tolentino, at nandyan din si Sunny Boy, nakasama natin sa Mancom. At sa inyo pong lahat, sana nakapagbigay kami ngayon ng kumpletong detalye at kumpletong impormasyon para po sa mga kaganapan at kasalukuyang kalagayan ng ating barangay sa usapin ng COVID-19. So muli, sa lahat po ng gagawin natin sa buhay, gawin natin ay Tama. dahil yan ang tamang gawin. Mabuhay po kayo. Pwede pong additional bago tayo magtapos. Meron... Nag-start na po pala kahapon yung nating sabayan kontra polio. Lahat po ng kabataan 5 taon pababa, please lang po, kahit po mayroon po silang pidya, papatak nyo po sila. Kailangan po nila yan sa katawan nila para hindi po sila makapang-awa. Day 2 na po kami ngayon, sunod-sunod na po yan. Ang areang hawak po namin ngayon, ang sa akin ay sa Adrian po. Pag-iusap po lahat po ng batang 5 years old pababa, papatak nyo po ng anti-polio. Yun lang po. Magandang hapon. Okay, maraming salamat. At pangalawa po, kasalukuyan ay nagsasagawa na po tayo sa pangunguna ng Philippine Statistics Authority
nagsasagawa na po tayo ng census sa lahat ng mga kabarangay natin. Nakikiusap lang po kami sa mga kabarangay natin na pag may mga nagpunta po sa inyo at sila ay nagsisensus, yun po ay bilang ng tao dito sa atin. Meron kasing insidente dyan sa Don Ramon, na yung isang Koreano ay ayaw pasensos. Huwag po ninyong gagawin yon. At wala naman pong masama sa pagbibilang ng mamamayan. Sa buong mundo, ginagawa po yan ng lahat ng mga bansa. So muli, maraming salamat at mabuhay po kayong lahat.